Hayop ka. Sinamantala mo ako. Maganda. Ikaw ang lumapit sa akin, hindi mo ako pwedeng sisihin. Dahil ikaw ay babae na ni Mingye, kunin mo ang singsing na ito. Kapag may kailangan ka, hawakan mo lang ito at darating agad ako. Akala mo ba sa akin ay 3 taong gulang na bata? Senyorito Duan, bakit ka nandito? Mingye, ikaw na walang kwenta, ang lakas ng loob mo. Nagalawin ang aking mapapangasawa. Ano? Mapapangasawa mo siya? Nagbibiro ka ba? Sino ang nakikipagbiruan sa'yo? Ang kasal ni na Kuya at Xia Qingshu sa buong imperial na kabisera ay alam ng lahat. Ang lakas ng loob mo na pagtaksila ng aming senyorito Duan, niloko mo siya, patay ka na. Ikaw na babaeng ito, Hindi ko siya kilala. Nilagyan lang ako ng gamot. Maniwala ka sa akin. tumahimik ka, nagmamalinis ka sa harap ko, ayaw mo man lang akong pahawakin, tapos nagagawa mo akong pagtaksilan? Hindi totoo yan. Tumigil ka na. Naniniwala lang ako sa nakikita ko. Kayong lahat, kaladkarin niyo siya palabas, bugbugin niyo siya ng husto. Kuya, alam ko nang mali ako, patawad. Tara, alakad. Ang sarili kong ito ay narito, kayong lahat ay nangahas na lumusob sa aking mundo ng kadiliman, sumakop sa aking teritoryo, pumatay sa aking mga mamamayan. Tunay na hindi mapapatawad ang inyong kasalanan. Ngayon na ang araw ng inyong kamatayan. Hindi nga nagkamali sa soberano ng kadiliman na nakaisip ng sining ng demong pagsasanib. Nangahas kang pumasok sa aking mundo ng langit, palihim na ninakaw ang banal na armas na sibat ng huni ng Phoenix. Ako, ang banal na emperador ng Jiuyu, ay kikilalanin kang pinakamalakas sa ilalim ng lupa. Sa ilalim ng pinagsamang lakas naming 3 emperador, nagagawa mo pa rin makalamang. Ako, si Hao Tian, ay kinikilala ka bilang maalamat na soberano ng kadiliman. Kung nais ko kayong patayin, napakadali lang nito. Lapastangan, hamak na soberano ng kadiliman, naging magalang lang kami sa iyo, ng kaunti at nangahas ka, ng magmalaki ng ganyan. Tunay ngang, isa kang batang walang muwang, at hindi alam ang hangganan. Ibigay mo ang sibat ng huni ng Phoenix at ang sining ng demong pagsasanib at hahayaan kitang mabuhay. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa bagsik ng batas ng langit. Ang landas ng langit, ang rurok ng kadiliman. Hanggat narito ako ay walang langit, ano ang magagawa sa akin ng 9 na langit? Ang lakas ng loob mo, nangahas kang magsalita ng ganyan, mamatay ka na. Kamahalan. Kamahalan. UAR. Ano man ang iyong naisin, ay ibibigay ko sa iyo. Pakawalan mo siya. Gusto mong palayain ko siya? Ibigay mo ang iyong buhay. Huwag mo siyang saktan, pumapayag na ako. Kamahalan. Huwag. Huwag. Nakakatawa. Ito ang aking muling pagkabuhay. May magandang babae rito. Dalhin mo siya sa hotel. Bibigyan kita ng 5 milyon. Talaga ba? Siyempre naman. Sige, Ikaladkad niyo siya palabas, bugbugin niyo siya hanggang mamatay. huwag. Huwag po. Nabulag ang walang kwenta na iyon sa ganda. Ginalaw niya pati babae ni Senyorito Duan. Patay na siya ngayon. Plano pala itong lahat laban sa akin. Ma, malaki ang nagawa ko ngayon. Sa paghahati ng mana, dapat malaki ang makuha ko. Bakit ikaw ang kukuha ng malaki? Ako ang nakaisip ng planong ito. Ma, huwag niyo akong kakalimutan. Huwag kayong mag-alala. Kapag namatay na ang walang kwenta, ang kanyang mana ay mapupunta sa ating lahat. Feng, ang lalaking si Mingye ay siguradong patay na. Kapag nakuha na ang mana, ang Ferrari na gusto ko, huwag mong kalimutang bilhin. Siyempre naman, kapag nakuha na ang mana, bibilhan kita ng 10 sasakyan. Sino ang gustong kumuha ng mana ko? Sino ang gustong kumuha ng aking mana? Kuya. Hindi ka ba patay? Sino ang kuya mo? Nang makita niyo akong buhay, nadismaya ba kayo? Mingfeng, mabuti ang turing ko sa iyo. Bakit mo ako pinagtaksilan? Kuya, wala akong ginawa.
Sabi ko meron, kaya meron. Ako ang pinuno ng pamilya. Ito si Mingye. Ay, ikay nangahas na saktan ako? Manahimik ka. Kapag tumahol ka pa, papatayin kita. Maniwala ka? Pakawalan mo siya. Gusto mong palayain ko siya? Ipalit mo ang iyong buhay. Huwag mo siyang saktan. Pumapayag na ako. Kamahalan. Ito ang presensya ng kamahalan. Presensya ito ng kagalang-galang na Panginoon. Sa wakas ay nahanap na kita. Mingye, anong balak mo? Si Feng-er ay sarili mong kapatid? Tao ka pa ba? Tao. Ako si Mingye, panganay ng pamilyang Ming at kasalukuyang pinuno ng pamilya. Anak lang ng kabit si Ming Feng, kaya wala siyang karapatang tawagin akong kuya. Kung hindi lang dahil kay Ming Li, matagal ka na sanang naglaho. Hindi ko akalain na kayong mga hamak na tao ay magtatangkang agawin ang mana ko. Ang bastos mo, Mingye. Inainahan mo pa rin ako. Ganyan ba dapat ang pakikipag-usap mo sa akin? Bibigyan ko kayo ng 3 araw, lumayas na kayo sa pamilyang Ming. Ikaw, Mula ngayon, hindi na kayo bahagi ng pamilyang Ming. gusto mo kaming palayasin? Ano naman kung palayasin ko kayo? Sinubukan nyo akong linlangin, pero hindi kayo magtatagumpay. Pasensya na at mabibigo kayo. Lahat kayo lumayas na rito. Suwail na anak, bakit ka sumisigaw? Hindi pa ako nakahimlay sa kabaong. Kailan pa nagkaroon ng karapatan ang batang ito na magsalita katulad ka lang ng namatay mong ina? Kung hindi man ako mamatay, papatay niyo akong mag-ina sa galit. Pa, salamat at dumating ka. Hindi ko alam kung anong nakain ni kuya. Bigla na lang niya kaming palalayasin. Kailangan niyo kaming tulungan. Tiyan, nandito si Papa, wala pang karapatang magsalita. Ang batang ito rito, suwail na anak. Lumuhod ka. Mingye, narinig mo ba? Pinapaluhod ka ni Papa. Ano pang ginagawa mo? Lumuhod ka? Kayong mga walang kwentang tao? Anong karapatan nyo para paluhurin ako? Masyado kang mayabang. Suwail na anak. Wala ka talagang respeto sa amin. Uulitin ko, suwail na anak. Lumuhod ka. Ako ay suwail na anak? Pero ikaw, ano ka ba? Ako ay suwail na anak? Sino ka naman sa tingin mo? Ako ang tatay mo. Kahit tatay pa kita, wala kang karapatang paluhurin ako. Lapastangan, hindi mo na ba pakikinggan ang tatay mo? Mingye, isa kang walang utang na loob. Sinubukan ka lang paluin ni Papa? Umiwas ka pa? Tingnan mo kung gaano siya kagalit. Pa, hindi siya nakikinig sa inyo. Huwag na kayong umasa. Naaalagaan niya kayo hanggang sa huli. Mula ngayon, kami ni Feng-er ang mag-aalaga sa inyo hanggang sa huli. Kayo ang mag-aalaga sa kanya? Makalapain lang siya ng mga asong kalye hanggang sa wala nang matira sa kanya. Hayop ka. Talagang kakalabanin mo ako? Gusto mo bang magrebelde? Magrebelde? Ang lahat sa pamilyang Ming. Hindi ba't ang nanay ko ang naghirap para sa lahat ng ito? Anong kinalaman mo rito? Hindi ba't isa ka lang layaw na tagapagmana na ng babae pa sa likod ni nanay at nagkaroon ng anak sa labas na siyang pumatay sa nanay ko sa galit at hindi ka pa makapaghintay na iuwi ang babaeng iyan dito? Karapat dapat ka bang maging tatay ko? Ikaw. Pa. Ikaw. Pa, Pa. 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 bakit ang walang kwenta na ito ay naging ganito katapang ngayon? Huwag kang magalala dahil kinuha ko na ang katawan mo, ang karma na ito ay tiyak na ipaghihiganti kita. Bakit hindi ka pa lumayas? Kuya, alam ko, nadala lang ng galit ang mga sinabi mo. Pamilya pa rin naman tayo at hindi mapuputol ang ating ugnayan. Siguradong hindi mo sila palalayasin, di ba? Huwag mo akong hawakan. Saan mo ba inilalagay ang kamay mo? Naku naman, huwag ka na kasing magalit. Huwag mong isiping hindi ko alam kung ano ang binabalak mo. Ikaw ang may pakana ng paglalagay ng gamot, di ba? Paano kung isumbong kita kay Duan Qingtian? Ano kaya ang gagawin niya sa iyo? Kuya, alam kong nagkamali ako. Ang totoo niyan, pinilit lang nila akong gawin ito. Basta't mapatawad mo lang ako. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Alam ko na nga ba, na ang walang kwenta na ito ay madaling matukso. Kaunting landi ko lang, ay susunod na siya sa akin. Ang aura ng kagalang-galang na Panginoon ay narito lang sa malapit. Masaya ka ba sa ginawa ko? Alis! Mingye, anong ibig mong sabihin? Sabi ko umalis ka na. Bingi ka ba? Huwag mong isipin na ang tulad mo ay makakaakit sa akin. Mingye, niloloko mo ba ako?
At ano naman kung niloloko kita? Nagawa mong manakit ng babae. Lalaki ka ba talaga? Mukhang pera ka at masama ang iyong hangarin. Hindi ka isang binibini at hindi rin ako isang parokyano. Magbihis ka at lumayas na rito. Umanda ka, Mingye. Hinding-hindi kita mapapatawad. Sino ang hindi mo tatantanan? Ikaw na walang hiyang babae ka, ang lakas ng loob mong guluhin, ang aking Kuya Ye. Gusto mo bang mapalo ng Laryo? Wag po, panganay na binibini. Nagkamali ako. Parang awa mo na. Itapon siya sa labas. Opo. Mingye, iligtas mo ako. Mingye. 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 Kuya Ye, narinig ko na ang kuya ko at ang mga tauhan niya ay hinuli ka. Ayos ka lang ba? Bakit naman ako mapapahamak? Dapat mong itanong kung ayos lang ang kuya mo. Ang tigas ng loob mo. Kumalat na ito sa buong imperial na kabisera. May mga detalye pa nga, kaya hindi mo na ito may kakaila. Mabuti naman kung ganoon. Gusto kong malaman ng buong imperial na kabisera na dumating na si Mingye. Kuya Mingye, buti naman at ligtas ka. Ano bang meron kay Shaking Shu? Lagi na lang siyang nakasimangot. Hindi gaya ko na malambing. At tapat lang sa'yo, kuya. One Air, bata ka pa. 18 taong gulang na ako, Kuya Mingye. Noong bata pa tayo, nangako ka kay tita na papakasalan mo ako paglaki. Hindi mo naman siguro nakalimutan. Paano ko naman makakalimutan? Pwede kitang pakasalan, pero ang pwesto ng asawa ay kay Yue. Yueer, napakababaero mo talaga. Bukod pa, kay Shaking Shu, may iba ka pa palang babae. Umamin ka na sa akin, sinong malanding babae si Yueer? Anong gagawin mo? Huwag kang lalapit sa akin. Kung gusto mong maging babae ko, bawal ang magselos simula ngayon. Kung hindi mo kaya yon, umalis ka na lang. Ikaw lang ang gusto ko habang buhay. Kahit gaano pa karami ang babae mo, hindi ako magrereklamo tungkol doon. Totoo ba iyan? Totoo po iyon. Hinding-hindi na ako magpapakita ng selos. Susunod ako sa iyo. Kuya Mingye, noong hinalikan mo ako kanina, nanabik ako sa iyo. Ituloy na natin ito. Sige ba? Mingye, iligtas mo ako. Lumayo kayo. Walang hiya. Hindi ba't mahilig ka sa mga lalaki? Narito ang lahat ng mga barako ngayon. Magpakasaya ka rito. Duan Qingtian, hindi ko ito kasalanan. Hindi mo dapat ginagawa ito sa akin. Hay, ganito talaga ang buhay. Kapag may kailangan ka, hawakan mo lang ito at darating ako agad. Mingye, tulungan mo ako. Nasaan na si Mingye? Ipainom nyo lang. Aba, hindi ba ito ang walang kwenta ng pamilyang Ming na si Mingye? Balita ko ay ginalaw niya ang mapapangasawa ni Senyorito Duan. Ang lakas ng loob niyang pumunta rito. Alam na ng buong imperial na kabisera na si Shaking Shu. At ang walang kwenta na ito ay may relasyon pala. Sobra raw ang galit ni Senyorito Duan. Nasa VIP room siya sa itaas ngayon. Kumuha ng 4 o 5 na barako para paglaruan si Shaking Shu. Ang lakas ng ingay, dinig na dinig hanggang sa labas. Magsalita ka? Nasaan ang duwag na Duan na yon? Nasaan siya? Nasa ikatlong palapag. Sa itaas? Puro tauhan ng pamilyang Duan ang naroon? Kahit gaano ka pa kalakas, Mingye, makakapasok ka ng nakatayo, pero lalabas kang nakahiga. Ganoon ba? Tamang-tama. Gagamitin ko kayo para mag-ensayo. Anong nangyayari? Sino ang nangangahas na manggulo rito? Ang walang kwentang ito? Ang walang kwentang ito? Maaari ko bang malaman kung kaninong anak ka? Kilala ko siya. Siya ang walang kwenta ng pamilyang Ming, si Mingye. Akala ko kung sinong mahalagang tao. Ikaw lang pala itong walang kwenta. Ang isang maliit na pamilyang Ming ay nangangahas pang manggulo sa club ng Yongli. Ayokong manggulo. Nandito ako para kay Duan Qingtian. Senyorito Duan, akala mo ba ay basta-basta mo siyang makikita? Mga tao, baliin ang mga binti niya. Ipaalam sa lahat, may nanggugulo rito.
Nasaan si Duan King Tian? Nasa imperial na silid. Ano bang silbi nyo? Hindi nyo man lang magawa ito. Bakit buhay pa siya? Senyorito Duan, ginawa ko ang utos nyo na tapusin na siya. Bakit buhay pa siya? Mga walang silbi. Paano ko malalaman? Ikaw na walang kwenta. Pagod ka na bang mabuhay? Gusto mo bang ako mismo ang magpadala sa iyo sa nanay mo? Kaya pala nandito ka para iligtas ang babaeng ito. Hindi ba't isang gabi lang iyon? Bakit parang may pag-ibig na? Pakawalan mo siya. Ano? Pakawalan siya. Babaeng ito, nandito na ang kabit mo para sa iyo. Ngayon ba ay sobrang natutuwa ka? Aha. Senyorito Duan, ano? Ayos lang po ba kayo? Anong problema ko? Tamang-tama ang dating mo. Bulag ka ba? Ang laking walang kwenta nito, hindi mo ba nakikita sa harap ko? Paalisin mo siya rito. Sugod. Bugbugin siya. Sige na, bilisan nyo. Tirahin nyo siya. Sugod. Mga buwisit na inutil. Senyorito Duan, Mingye, humanda ka sa akin. Tumawag ka? Kuya Ying, inapi si Senyorito Duan. Mingye, pagdating ni Kuya Ying, magpapagawa ako ng magandang kabaong para ipadala sa inyo. Nandito na tayo, baba na. Sige, nasa bahay na tayo. Hindi ba galit ka sa akin? Baba na. Hindi. Ang kasal ko kay Duan Qing Tian ay isa lang transaksyon. Kailangan ng pamilya namin ang pondo mula sa kanila. Kaya kahit alam ni Papa na wala siyang kwentang tao, pinilit pa rin niya akong ipakasal. Hindi ko naman siya gusto. At ngayong nakuha mo na ako, siguradong ititigil nila ang pakikipagtulungan sa amin. Kapag nalaman ito ni Papa, siguradong sobrang madidismaya siya. Isakripisyo ang saya ng anak para lang sa kayamanan, hindi na kailangan ng ganyang ama. Anong alam mo? Bilang anak, hindi ba dapat intindihin ng magulang? Kung sarili lang ang iisipin, napakadamot naman nun. Tanggap ko na sana ang tadhana ko, pero nangyari pa ang ganito. Kaya ano, ang balak mong gawin ngayon? Hindi ko alam. Gulong-gulo ang isip ko ngayon. Kaya kitang tulungan. Ikaw. Wag na lang. Alam ko ang kalagayan mo. Isang lihitimong panganay na lalaki na inapi ng ina-inahan. At nang sa labas na kapatid, paano mo ako matutulungan? Pero aminin ko, bukod sa pagiging pakitang tao, magaling ka palang lumaban. Pero anong silbi ng pagiging malakas? Sa imperial na kabisera, kapangyarihan, at koneksyon ng labanan. Itong piging ng dragon na karpa ay ang paligsahan sa kasal na handog ng pamilyang Xiangguan. Qingchue, kung wala tayong kasunduan, ako na sana ang magiging manugang ng mga Xiangguan. Hay, Bakit? Kuya, babae mo na ako ngayon, di ba? Sabi mo, tutulungan mo ako? Ngayon ay mayroong isang napakagandang pagkakataon. Anong pagkakataon? Ngayon, ang pinakamayamang pamilya, ang pamilyang Xiangguan ay magdaraos ng malaking piging ng dragon na karpa sa hitsura mong iyan. Kung makukuha mo ang loob ng marangal na binibini at maging naninirahang manugang, ang krisis ng pamilyang siya ay madali nang malulutas. Ano? Gusto mo akong maging naninirahang manugang? Alam nyo ba, sa ating imperial na kabisera, matagal na ring walang ganito kalaking pagtitipon. Talagang namuhunan ng malaki si Senyor Xiangguan. Sa tingin nyo, sino kaya ang magiging tamang manugang ng pamilyang Xiangguan? Siguradong yayaman siya agad. Pero sa buong imperial na kabisera, sino ba ang pwedeng lumaban? Kay Senyorito Chen? Balita ko ay napakaganda ni Binibining Xiangguan. Kung makakalapit lang ako sa ganda ni Binibining Xiangguan, ang buhay ko ay magiging sulit na... Mingye, ikaw na walang kwenta. Bakit ka narito? Hindi ba ito ang lalaking nakatatandang Senyorito Duan na nagtaksil sa inyo? Naku, mukhang may magandang palabas at tayong mapapanood ngayon. Mingye, nababaliw ka na ba? Ang mga narito ngayon ay mula sa mga kilalang angkan at mayayamang senyorito. Ikaw na isang walang pag-asang walang kwentang senyorito. Bakit ka nakikisali rito? Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Baka hindi nyo pa alam, ang senyorito ng pamilyang Ming na ito hindi lang marunong lumaban. Nakaraang 2 araw, muntik na niyang mapatay sa galit ang sarili niyang ama. Ano, may ganoon pa lang. Walang kwenta sa pamilyang Ming, talagang walang konsensya. Ang pagkakaroon ng taong tulad mo ay kahihiyan sa imperial na kabisera. Kahit sariling ama ay hindi pinapahalagahan, tao ka pa ba? Mingye, lumayas ka sa piging. Tara na.
Nagpapanggap kayong kilalang angkan, pero hindi nyo alam ang simpleng katwiran. Anong karapatan nyo para husgahan ako? Tanungin kita, may imbitasyon ka ba? Hindi ka pwedeng pumasok nang wala nito. Wala akong imbitasyon. Ikaw, paano ka nakapasok dito? Siyempre, ang senyoritong ito ang nagdala sa magandang dilag. Tama ang sinabi niya. Ikaw na walang kwenta? Bakit ka nasa paligsahan sa kasal? Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin, alamin mo ang lugar mo, at lumayas ka na. Sinong nagsabing wala siyang karapatan? Ako ang nagdala kay Mingye. Tingnan ko lang kung sino sa inyo ang maglalakas loob na paalisin siya. Xia Qingxue, ikaw na walang hiyang babae, nagagawa mo pa siyang protektahan. Pati babae, papatulan mo, wala ka talagang hiya. Tulong, may nanggugulo sa piging, paalisin niyo siya agad. Sino yan? Sino ang naglalakas loob na manggulo sa piging ng pamilyang Xiangguan? Sino kayo na nangahas, manggulo sa handaan ng pamilyang Xiangguan? Mga panauhin. Ngayon, ang pagpili ng manugang, kung may alitan man kayo, ayusin nyo iyan bukas. Ang ganitong pekeng handaan ay hindi na dapat daluhan. Hindi na ako makikipaglaro. Wag naman, Mingye. Sabi mo ay tutulungan mo ako. Paano na ako kung aalis ka? Ako si Mingye ay hindi kailanman magsisip-sip sa mga tinatawag na kilalang angkan. Hindi kita matutulungan. Hindi pwede. Alang-alang sa ating pinagsamahan, hindi ka pwedeng umalis. Kapag iniwan mo ako, tatalon ako sa ilog. Mayordomo, Luo. Magsimula na tayo. Opo, senyor. Mga panauhin, ngayon ay masayang araw para sa amin. Ang ating pinakamagandang babae na si Binibini Xiangguan Yue ay pipili sa inyong mga ginoo ng isang natatanging manugang. Ang lahat ng naririto ay mga maharlika at mga batang may pangarap. Kung makakaalyansa ang aming pamilya, tiyak na kayo ay magiging isang mahalagang tao sa amin. Huwag nang madaldal, sabihin na ang mga kondisyon. Kursunada ko si Xiangguan Yue. Subukan niyo lang akong agawan. Duan Qingtian, tanda ko ay may kasunduan na kayo ni Xia Qingxue. Mukhang wala ka man lang. Karapatang sumali rito. Sinong walang karapatan? Matagal ko nang hiniwalayan ang walang kwentang si Xia Qingxue. Hiwalay na. Hindi nga. Ang balita ko ay niloko ka ni Xia Qingxue at siya ang umayaw sa'yo. Ayaw na niya sa'yo. Ganoon pala ang nangyari. Mingye, Xia Qingxue, pinahiya niyo ako sa buong imperial na kabisera. Pagkatapos ng araw na ito, malalagot kayo sa akin. Narito na ang panganay na binibini. Narito na ang panganay na binibini. Siya nga. Ito. Ang pinakamagandang babae ng imperial na kabisera. Ang inyong lingkod ay nagbibigay pugay, kamahalan. Siya nga. Nakita mo ba? Ito si Xiangguan Yue. Siya ay walang kapantay. Walang lalaki sa imperial na kabisera ang makakatanggi sa kanyang ganda. Nabighani ka ba? Mga ginoo, kung nais ninyong maging manugang ng pamilyang Xiangguan, kailangan ninyong sagutin ang isang tanong ng ating binibini. Kapag nasiyahan ang binibini, ay tutuloy na sa huling bahagi. Isang tanong. Nakakatuwa ito. Ang ating binibini, ang una niyang tanong ay sa buong mundo. Ano ang pinakakaakit-akit na bango? Posible kaya na siya talaga ito? Kung itatanong mo, ang pinakamabango sa mundo, siguradong ito ay mula sa aming pamilyang Chen, ang siyam na pakpak. Binibining Xiangguan, kung gusto mong kumain, ako mismo ang magluluto, sisiguraduhin kong magiging malusog ka. Itong si Senyorito Chen ay mula sa 4 na maringgal na angkan at henyo ng pamilyang Chen. Kontrolado nila ang kainan sa imperial na kabisera at talagang napakasarap ng kanilang mga luto. Anak, ano ang tingin mo sa nakatatandang senyorito ng pamilyang Chen? Magaling siyang magluto, mukhang mayaman din. Sa tingin ko ay ayos siya. Ano bang tingin mo? Wala naman siyang pinagkaiba sa iyo. Mukha siyang baboy. Karapat-dapat ba siya sa anak natin? Matabang Chen, huwag ka nang magpahiya. Ano ba ang siyam na pakpak? Ang gawa ng pamilyang Lu na pabango sa benggit ng Tiangxiang? Ang pinakakaakit-akit na amoy sa buong mundo. Halika, amuyin ninyo. Halika. Sino itong si Luming? Siya ang henyo sa negosyo ng pamilyang Lu sa kabisera. Ang nalulutsing, benggit ng Tiangxiang, ay ginawa niyang numero 1 sa mundo. Ano sa tingin mo? Malakas ba ang kalaban na ito? Henyo sa negosyo? Mga langgam lamang sila. Mga langgam lang naman sila.
Mukhang itong kaibigan natin ay minamaliit ang gawa ng senyoritong ito. Wala siyang pakialam. Bakit? Mayroon ka bang reklamo? Siyempre, may reklamo ako. Sigurado akong hindi ito ang sagot na gusto ni Binibining Siangguan. Senyorito Duan, tama ba ang sinabi ko? Tama. Tama ang sinabi mo. Senyorito Lu, mali ang sagot mo, wala ka ng pagkakataon. Anak ko, kontento ka ba kay Senyorito Luming? Mahal kong anak, itong si Luming ay isa sa pinakamagaling sa mga kabataan. Kung hindi mo pa siya gusto, masyadong mataas na ang iyong pamantayan. Ang mapapangasawa ko sa hinaharap ay dapat na hari ng langit na dragon at hindi isang ordinaryong tao lang. Mingye, bakit ka nagmamalaki? Hindi ako naniniwalang kung hindi kaya ni Senyorito Lu ay masasagot mo ito. Sinong nagsabing hindi ko kaya? Makinig kayong lahat. Ang pinakamabangong amoy sa mundo ay siyempre ang bango ng katawan ni Binibining Siangguan. Tama, iyan din ang iniisip ko. Oo nga, ang unang katawan. Kalimutan nyo na. Yung sinabi ko tungkol sa mga shark fin soup. Teka lang, ito nga iyon. Iyan din ang iniisip ng senyoritong ito, kaya lang ay naunahan ako nang walang kwenta na ito. Sobrang OA naman. Ang peke talaga. Malinaw na si Mingye ang unang nagsabi niyan. Kayong mga walang hiyang tao, wala na ba kayong kahihiyan? Hindi ito ang sagot na gusto ng aming binibini. Sabi ko na nga ba, anong magandang sagot ang maiisip ng isang walang kwenta, naglakas loob ka pang gamitin ang bango ni Binibining Siangguan? Mingye, humingi ka na ng tawad kay Binibining Siangguan, kundi ay malalagot ka sa amin. Oh, masyadong madali ang lumuhod. Sa tingin ko, mas mabuti kung luluhod ka at tumahol ng 3 tunog para sumaya ang lahat, diba? Pasayahin natin ang lahat, okay? Napakahusay niyan. Mingye, huwag ka nang lumaban. Lumuhod ka na lang at humingi ng tawad. Ako, si Mingye, ay hindi luluhod sa mga taong ito dahil sila ay walang karapatan. Mingye, sa tingin ko ay wala nang puwang sa imperial na kabisera. Ipaabot ang utos ko. Simula ngayong araw, uubusin natin ang negosyo ng pamilyang Ming. Tama si Senyorito Lu, kasama ang pamilyang Duan. Kasama rin ang pamilyang Chen. Kasama rin ako. 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 Isang grupo ng mga duwag. Ang isang ito ay habambuhay na talunan. Ang isang ito ay mukhang ewan. Ang isang ito ay pakitang tao. Ang isang ito ay talunan. Mga walang kwenta. Mingye, sino ka ba sa akala mo? Ang lahat ng narito ay mga elite ng imperial na kabisera, mga haligi ng bansa ng dragon, at nagawa mo pa kaming pagtawanan? Gusto mo na bang mamatay? Isang kawan ng mga langgam, nagagawa nyo pang tawaging elite ang sarili nyo? Anong karapatan nyo para husgahan ako? Kalokohan, ano bang pinuputak mo riyan? Kung talagang magaling ka, bakit hindi mo masagot? Ang tanong ni Binibining Siangguan? Sinong nagsabing hindi ko kaya? Pinaglaruan ko lang kayo kanina, ngayon ay sasabihin ko sa inyo kung ano ang tinatawag na pinakamabangong samyo sa buong mundo. Napakayabang. Ang walang kwenta na ito ay puro salita. Ang tanong na kahit ako, si Luming, ay hindi masagot. Kung masasagot mo, ang senyoritong ito ay magmumukhang mas walang kwenta pa sa iyo? Kumpara sa akin, hindi ka man lang aabot sa pagiging walang kwenta. Maliit na bagay. Gusto mo bang makipagpustahan? Kung masasagot mo ang tanong ni Binibining Siangguan, bibigyan kita ng 1 bilyon. Pero kung hindi mo kaya, lumuhod ka at dilaan mo ang sapatos ko hanggang luminis. Sige ba? Bakit ko naman tatanggihan ng pera? Mingye, huwag. Huwag kang makipagpustahan sa kanila. Hindi na sana kita isinama rito. Umuwi ka na muna. Huwag kang mag-alala, hindi ako matatalo. Siguradong panalo ako. Ang pinakakaakit-akit na samyu sa mundo ay ang pambihirang bulaklak ng banal na lupain ng Kanaan sa mundo ng kadiliman, ang dugong hiyas. Dugong hiyas. Nay, anong nangyari sa iyo? Siya ang taong hinahanap ko. Imposible. Itong si Ming Ye ay isang walang kwenta mula sa pamilyang 3 uri. Nabalitaan ko na may relasyon siya sa ang batang babae ng pamilyang siya, ang anak ng aking pamilyang Siangguan. Paano makikipag-isang dibdib sa walang kwenta na ito? Mabait kong anak. Huwag kang padalos-dalos. Yueer, tama ang iyong ama. Narinig kong wala siyang alam gawin, kundi ang makipaglaro sa mga babae araw-araw. Baka naman, nagkataon lang na nasagot niya iyon. Maghintay ka muna. Nay, makinig ka sa akin. Maghintay ka muna. Anong mundo ng kadiliman? Anong banal na lupain ng Jialan? Walang ganoong lugar sa asul na bituin. Binibining Siangguan, siguradong niloloko ka lang niya. Kung hahayaan siyang manalo, hindi ako papayag. Hindi rin kami papayag. Hindi kami papayag. Ang desisyon ng binibini ay hindi para kwestiyonin mo. Tama. Kayong lahat. Hindi niyo ba matanggap ang pagkatalo? Sinong nagsabing hindi namin matanggap? Basta mailabas ng walang kwenta na ito, ang hiyas ng dugo. Ako, si Luming, ay tatanggap ng pagkatalo. Ano na? Hindi mo mailabas, di ba? Kung mailalabas mo iyan, bibigyan kita agad ng $10 bilyong. At luluhod pa ako para humingi ng tawad.
Kamahalan, sa wakas ay nahanap na kita. Hindi na ako muling lalayo sa iyo. Sinabi ko na, ikaw ay akin magpakailanman. Kahit libutin ng siyam na langit at 10 lupa, hahanapin at hahanapin kita. Salamang ka. Isa itong malaking panlilin lang. Nagpapalabas lang siya ng mga daya. Huwag kayong magpapaloko sa kanya. Ano lang ba ang dugong hiyas na iyan? Ang mga kayang gawin ni Mingye ay hindi ninyo mapapantayan kahit sa habang buhay ninyo. Ang dugong hiyas. Siya nga ang kagalang-galang na Panginoon. Duan Qingtian, kinilala na ito ni Binibining Xiangguan. Ang katotohanan ay nasa harap mo na. Talo ka na. Ilabas mo na ang 10 bilyong dolyar. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Ilabas mo na. Ibigay mo na. Lumuhod Tama? ka na. Humingi ka ng tawad. Kayong lahat? Sige Lumuhod na. ka. Nakakadiri talaga. Sobrang Nakakasuka. nakakadiri. Umalis na tayo. Sandali. Hinto. Bitawan mo ang anak ko. Hindi ka nararapat sa anak ko? Kung alam mo ang mabuti sa iyo, umalis ka na agad dito. Ma, nagdaos kayo ni Papa ng piging na ito? Hindi ba para hanapan ako ng tamang lalaki? Ngayong nahanap ko na siya. Bakit ayaw niyo akong pasamahin sa kanya? Tan. Anak, kasalanan ko at hindi ko nalinaw sa iyo sa lahat ng mayayaman dito, kahit sino ay pwede mong piliin. Maliban lang sa lalaking ito. Ma, bakit po? Ako na ang magsasabi. Anak, alam mo bang ang pamilyang Xiangguan ay malapit ng mabangkarote? Pa, ano ba talaga ang nangyayari? Magsalita po kayo. Kasalanan ko dahil sa isang negosyo, nagalit ang isang mahalagang tao. Ngayon, siya ay patuloy na ginigipit ang ating mga negosyo. Kung ang kasalang ito ay hindi makakalutas sa krisis, ang pamilyang Xiangguan ay mawawala na. Pa, Ma, wag na po kayong mag-alala. Dalawang nakatatanda, si Mingye, ay tutulungan tayo. Hahaha, kahit ang pamilyang Xiangguan ay hindi kaya ang kalaban, tapos aasa kayo sa ikatlong klaseng walang kwenta na ito, masyado niyo siyang pinapahalagahan. Hindi ko kaya. Bakit? Kaya mo ba? Siyempre, sa imperial na kabisera, sa usapang pamilya at koneksyon, ako si Luming ay pangalawa lang, walang nangangahas na maging una. Ang isang walang kwenta na tulad mo, paano mo ako makukumpara? Tito, kung may problema man kayo, sabihin niyo sa akin. Tatawag ako agad. Huwag kang masyadong mayabang. Baka mapahiya ka lang. Tumahimik ka. Hindi ito ang lugar para magsalita ang isang walang kwenta. Pa, hindi walang kwenta si Mingye. Wag niyo siyang pagsalitaan ng ganyan. Tito, huwag niyo nang pansinin ang taong iyan. Sabihin niyo lang sa akin, siguradong tutulungan ko kayo. Isang mahalagang tao ang kinalaban natin. Ang Panginoon ng Palasyo ng Diyos ng Kadiliman, si Kang Long. Ano? Ano ka mo? Kanglong ng Palasyo ng Diyos ng Kadiliman? Ito, Kanglong? Changlong? Mga Ginoo, kung sino man ang makakatulong sa pamilyang Xiangguan na malampasan ang krisis na ito, ay mapapangasawa ang aming pinakamamahal na anak. Sino ang gustong tumulong sa amin? Ginoong Lu, nasaan ang iba? Ito ay... Tapos na. Tapos na ang lahat. Sa laki ng imperial na kabisera, wala ba talagang kahit isa na makakapagligtas sa angkan ng Xiangguan mula sa kapahamakang ito? Sinong nagsabing tapos na? Nandito pa naman ako. Handa akong tulungan ang pamilyang Xiangguan na malampasan ang krisis at pakasalan si Yuer. Ikaw lang gusto mong pakasalan ang anak ng pamilyang Xiangguan. Tatandaan mo ang sinabi ni Xiang Guanhao. Kahit maubos pa ang mga lalaki sa imperial na kabisera, hinding-hindi mapupunta sa iyo ang anak ko. Mingye, kailangan na nating umalis agad. Ang palasyo ng Diyos ng Kadiliman ay hindi natin kayang kalabanin. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko ito. Napakayabang mo sa pagiging walang kwenta mo. Kahit bigyan pa kita ng 3 taon, hindi mo ito maaayos. Pa, naniniwala ako kay Mingye. Ang mga sinasabi niya ay tiyak na gagawin niya. Hindi kailangan ng 3 taon, 3 araw lang.
Sisiguraduhin kong ang mga tao sa palasyo ng Diyos ng Kadiliman ay hihingi ng tawad sa dalawang nakatatanda. Panginoon ng Palasyo, ang pamilyang Lan ng Prepektura ng Qingzhou ay nag-aalay ng $30 bilyon para sa 10 taon na karapatang magmina sa Prepektura ng Qingzhou. Aprobado. Ang pamilyang Li ng Yizhou ay lumabag sa batas at nagtayo ng sariling daan. Ano ang hatol? Patayin. Ang palasyo ng kaluluwa ng pakikidigma ng bansa ng yan ay nagpadala ng sugo. Paalisin siya. Dito sa bansa ng Dragon, hindi namin tinatanggap ang mga taga-bansa ng yan. Hayop ka. Buisit. Walang hiya. Gago. Hayop. Buisit. Walang hiya. Nababaliw ka na. Ikaw ang baliw. Bakit sa dinami-rami ng tao, kailangan mo pang galitin si Shang Guanyue? Kinalaban nila ang palasyo ng Diyos ng Kadiliman kahit ang pamilyang Duan ay hindi sila kayang banggain? Masyado kang mapangahas. Nag-aalala ka ba sa akin? Sino ang nag-aalala sa iyo? Mas gusto ko pang mamatay ka na para naman hindi na ako kailangang mabuhay sa takot. Ganoon ba? Huwag kang mag-alala. Sa mundong ito, walang problema na hindi ko kayang lutasin. Ang dapat na matakot ay sila. Ano ang gagawin mo? Kuya Ye, kung gusto mong mamatay, hindi kita mapipigilan. Subalit, hindi ko hahayaang mawalan ng lahi ang pamilyang Ming. Hindi maaari. Bakit? May kulang ba sa ginagawa ko? Wala. Maayos naman. Huwag na nating pag-usapan pa. Kuya Ye, ginagawa ko ito ng kusa. Soberano ng Kadiliman, narito nga siya sa mundong ito. Sa pagkakataong ito, huwag nating hayaang makatakas siya. Aura ng mundo ng mga Diyos? Hinugis na ba nila ako hanggang dito? Kuya Ye, saan ka pupunta? Sasama rin ako. Huwag kang kumilos. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Napakagabi na, hindi kaya mapanganib ang paglabas ni Kuya Ye? Kamahalan, Huwag mo siyang saktan. Masama ito. Sabi ko na nga ba, kayo yan. Soberano ng Kadiliman, tingnan natin kung saan ka tatakas ngayon. Huwag ka nang tumingin pa, naglagay na ako ng harang dito, pwedeng pumasok pero hindi makakalabas. Ngayong araw, wala ka nang kawala kahit may pakpak ka pa. Soberano ng Kadiliman, ibigay mo ang sibat ng huni ng Phoenix, hahayaan kitang mamatay ng buo ang bangkay, kundi ay dudurugin kita ng pira-piraso, itatapon ang kaluluwa mo sa Jiuyu at kailanman ay hindi na muling mabubuhay. Gusto niyo ang sibat ng huni ng Phoenix ko? Nananaginip lang kayo ng gising. Huwag mo kaming sisihin kung maging malupit kami. Tatanungin kita ulit, ibibigay mo ba o hindi? Hinding-hindi. Gusto mo yatang mamatay? Ako na ang bahala. Kapag nahugot ko na ang kanyang kaluluwa at sinunog gamit ang apoy ng impyerno, wala na siyang magagawa kundi ibigay ito. Lahat kayo ay mamamatay. Ang dating dakilang soberano ng Kadiliman, ngayon ay naging asong gala na lamang. Sino ang mag-aakalang mangyayari ito? Soberano ng Kadiliman? Bibigyan kita ng pagkakataon, lumuhod ka lang at sumamba? Sumumpa sa batas ng langit, maaaring piliin ng ang sarili kong ito na huwag kang patayin. Katawa-tawa.
Nagsanay ako ng 10,000 kapanahunan. Pumapatay ng Diyos kung may humarang, pumapatay ng Buddha kung may humadlang, hindi lumuluhod sa langit, hindi yumuyuko sa lupa. Kayong mga hamak na Diyos, anong karapatan ninyong pasukuin ako? Napakapangahas mo. Huwag nang maraming salita, puksain siya, ang sibat ng huni ng Phoenix ay mawawalan ng amo. Sa aming mga banal na kapangyarihan, natatakot ba tayong hindi mahanap ang banal na sandata? Ano pang hinihintay natin? Mga kagalang-galang na banal na emperador, sabay-sabay tayong kumilos at puksain ang mayabang na batang ito. Kagalang-galang na Panginoon, patawad. Huli na ang pagdating ni Feng Er. Sumama ka sa akin sa pakikipaglaban. Masusunod po. Soberano ng kadiliman, hawak mo ang sibat ng huni, ng Phoenix, madali mo kaming matatalo, pero ang patayin kami ay sadyang napakahirap. Bakit hindi na lang tayo umatras at itigil na ito? Tama, mauuwi lang sa pinsala ang laban na ito. Soberano ng kadiliman, hindi ba pwedeng sumuko na lang kami? Kaibigan, pareho tayong may katawang immortal, dapat ay nagtutulungan tayo. Gaya ng sabi nila, walang pagkakaibigan kung walang laban. Kalimutan na natin ang munting galit na ito. Iyan ang tunay na asal ng mga Diyos at demonyo. Sa paglalakbay ko sa 3 mundo, tanging mabayarang utang lang ang alam ko. Huwag na kayong magsalita pa. Oras na ninyo. Kung ganoon, huwag na tayong magtago. Ilabas na ang inyong mga pinakamalakas na teknik at ibuhos ang lahat. Nagbibigay pugay si Feng Er sa kagalang-galang na Panginoon. Sige na, tumayo ka na. Kagalang-galang na Panginoon, sa wakas ay nahanap ka na ni Feng Er. Kasalanan ko ang lahat, nasira ko ang iyong banal na anyo, at hinayaang mapadpad ang iyong kaluluwa sa mundo ng mga tao. Ang mundong ito ay walang kahit anong aura, tiyak na nahihirapan ang kagalang-galang na Panginoon. Kasalanan ko ang lahat, patawad po. Ayos lang, hindi kita kailanman sinisi Feng Er. Magkasama tayo sa buhay at kamatayan sa loob ng ilang daang libong taon para na tayong iisang tao. Natakot ang sinaunang Diyos ng kadiliman na si Yefan na malampasan ko siya, kaya ginawa niya ang lahat para pigilan ako. Ngunit sa ating pagtutulungan, hindi ba't nagawa pa rin nating gumawa ng sariling daan para mabuhay at paslangin siya gamit ang sibat? Sige na, ilang daang libong taon ka na. Huwag ka nang umiyak ng ganyan. Kapag nalaman ito ng ibang mga kagamitang espiritual, pagtatawanan ka nila. Nakakainis ang kagalang-galang na Panginoon. Hindi na ako bata, malaki na ako. Nakakainis ang kagalang-galang na Panginoon. Huwag kang tumingin. Nahihiya ako. Kagalang-galang na Panginoon, anong gagawin mo? May gusto ka ba sa akin? Kung ikaw ang kagalang-galang na Panginoon, handang maglingkod si Feng Er. Pinaglalaruan mo na naman ako. Feng Er, tila sa mga taon na ito. Marami kang natutunan sa mundo ng mga tao. Siyempre naman, kahit walang aura sa mundo ng mga tao, marami pa ring magagandang bagay doon. Tulad ng mga cellphone, computer, ref, aircon. Lalo na ang alak ng mga tao. Ano? Natuto ka na ring uminom? Oo, masarap ang alak na ito. Itataas ang baso sa buwan. 3 na kaming magkakasama. Uminom lang ako dahil hindi kita makita, Panginoon. Nawawala ang sakit kapag nakainom. Feng Er, pinapangako ko sa'yo, hindi na tayo maghihiwalay. Bawal na uminom simula ngayon. Naiintindihan mo ba? Opo. Dahil bumalik na ang Panginoon, hindi na ito kailangan ni Feng Er. Tara na, umuwi na tayo. Kagalang-galang na Panginoon. Hinto. Ilang beses ka nang niyaya ni Senyorito Duan. Bakit ayaw mo siyang makita? Pa, si Mingye lang ang nasa puso ko. Hindi ako magkukunwari sa iba. Ang walang kwentang iyon. Mula sa pamilyang Ming. Bakit baliw na baliw ka sa kanya? Sabi pa niya, luluhod sa akin. Ang palasyo ng Diyos ng kadiliman. Sa tingin ko, ay nababaliw na siya. Hinding-hindi kita hahayaang magpakasal sa ganyang tao. Naniniwala ako kay Mingye. Hindi niya ako lolokohin. Wala akong pakakasalan kundi siya. Ikaw, gusto mo ba akong patayin sa galit?
Kagalang-galang na Panginoon, gising. Gising na. Noong nasugatan ng Panginoon, sino ang nagpagaling sa kanya? Ako iyon. Hindi maganda ito. Sugatang diwa ang Panginoon. Ang sugatang diwa ay kusang gagaling sa pahinga. Ngunit ang banal na anyo ay nawasak na ng iba. Ngayon ay katawang tao ang gamit. Hindi ito kusang gagaling. Kailangan ng ibang paraan. Kagalang-galang na Panginoon, bawal makipag-away habang nagpapagaling. Kung hindi, masasayang lang ang pagod ni Feng Er. Naiintindihan ko. Gusto ko nang matulog. Inaantok na ako. Matulog ka na. Hindi na kita hahayaang masaktan pang muli. Kagalang-galang na Panginoon. Gusto ko nang bumalik sa palasyo ng kadiliman para makita ang mga ulap sa tuktok ng kalangitan at hanapin ang dugong hiyas sa Jelan. Nasugatan ang pinakaugat ni Feng Er. Maaring matagal siyang mahimbing. 4 na dakilang banal na emperador. Ang utang na ito, sisingilin ko kayo balang araw. Mayor Dumuluo, halika rito. Ano po ang utos niyo, Senyor? Dalhin mo agad ang binibini sa paliparan. Pa, saan mo po ako gustong pumunta? Kahit saan, basta wag sa bansa ng dragon. Hindi ako aalis kahit saan. Yuer, para rin ito sa ikabubuti mo. Malapit nang magkaroon ng malaking sakuna sa atin. Huli na ang lahat kung hindi ka pa aalis. Sakuna? Anong malaking sakuna? Ano ba talaga ang sinasabi niyo? Ginalit na natin ang palasyo ng Diyos ng Kadiliman at ang hayop na si Mingye ay nagmalaki pa ng husto na paluhurin at paghingiin ng tawad si Kanglong. Ngayon ang palasyo ng Diyos ng Kadiliman ay tiyak na nalaman na ang balita. Kung hindi ka pa aalis, mawawalan na ng tagapagmana ang pamilya natin. Pa, magtiwala ka na lang kay Mingye. Hindi talaga siya ordinaryong tao. Ang mga ipinangako niya ay tiyak na gagawin niya. Yuer, ano ba ang nangyayari sa iyo? Bakit ka ba sobrang naniniwala sa walang kwenta na batang iyon? Ma, bakit hindi niyo po pagkatiwalaan ang paningin ng inyong anak? Kung gusto niyo umalis, sige lang, pero hindi ako aalis. Sige na, hindi na aalis. Hayaan na, dahil ganito rin lang, ang buong pamilya natin ay maghihintay na lang ng kamatayan sa imperial na kabisera. Bilis. Inayos ko na ang pasaporte mo. Pumunta ka na sa paliparan. Saan tayo pupunta? Sa ibang bansa. Nakalimutan mo na ba? Ang sinabi mo 3 araw ang nakalipas? Sabi mo tatapusin mo ang palasyo ng Diyos ng Kadiliman sa loob ng 3 araw at paluluhurin ng Panginoon ng palasyo na si Kanglong para humingi ng tawad sa pamilyang Shangguan. Tama, sinabi ko nga yun. Nababaliw ka na yata. Paano mo nasasabi ang mga ganyang bagay? Ang palasyo ng Diyos ng Kadiliman ang pinakamalakas na organisasyon sa bansa ng Dragon. Misteryoso at makapangyarihan at may malawak na impluensya. Kahit ang 4 na maringgal na angkan ng imperial na kabisera ay hindi man lang sila mapapantayan. At ano ngayon? Bakit hindi mo maintindihan? Ang mga sinabi mo ay nakarating na sa kanila. Kahit isang general ng kadiliman lang ang ipadala nila, ay siguradong madudurog kanila. May isang paraan lang para mabuhay ka, ang pumunta sa ibang bansa. Inayos ko na ang pasaporte mo, pati ang ticket mo sa eroplano. Umalis ka na ngayon bago pa mahuli ang lahat. Heto ang black card na may $5 billion. Ito ang perang napanalunan mo sa pustahan. $5 billion? Hindi ba $11 billion dapat? Wala kang utang na loob. Ang iba ay ipinuhunan ko sa kumpanya ko. Kapag kumita na ako, bibigyan kita ng kalahati. Hindi ba sapat yon? Umalis ka na bilis. Hindi na kailangan. Hindi ako aalis. Ngayon na ang 3 araw, pupunta ako sa palasyo ng Diyos ng Kadiliman para tuparin ang pangako ko. Ano? Pupunta ka talaga sa palasyo ng Diyos ng Kadiliman? Tama. Dahil nangako na ako na tutulungan ang pamilyang Shangguan sa palasyo ng Diyos ng Kadiliman, kailangan ko talagang pumunta. Sa mababaw na galing mong yan, tatalunin mo ang palasyo ng Diyos ng Kadiliman? Huwag ka nang mangarap, gumising ka na. Kung panaginip man ito, malalaman mo kapag sumama ka sa akin. Ayoko ngang pumunta. Kung gusto mong mamatay, mag-isa ka. Ang taong ito ay talagang baliw. Binibigyan na nga siya ng paraan para mabuhay. Hindi pa siya nagpapasalamat. Pwe, mamatay ka na sana. Ikaw. Anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo? Sinasabi ko sa'yo, kahit na nakuha mo ang pagkababae ko noon, hindi ako basta-bastang babae. Alam kong hindi ka ganoong tao,
Mabuti at alam mo. Sigurado ka bang pupunta sa palasyo ng Diyos ng Kadiliman? Sasamahan na kita. Bumaba ka na. Bumaba ka na? Hindi na ako sasama. Kung sasama ako sa iyo, at hindi ka nila matalo, paano kung gamitin nila ako para takutin ka? At kung sakali? Sinasabi ko lang na kung sakali. Kung hindi ka mag-ingat at mapatay ka nila, maililibing pa kita. Kaya hindi na lang ako sasama. Mag-ingat ka ha. Maghintay ka lang sa kotse. Mag-ingat ka. Sino ka ba? Naghahanap ka ba ng kamatayan dito sa palasyo ng Diyos ng Kadiliman? Nariyan ba si Kang Long? Palabasin niyo siya. Sabihin niyo na gusto ko siyang makita. Sino ka sa akala mo para gustuhin makita ang aming Panginoon ng palasyo? Gusto mo na bang mamatay? Ako ang soberano ng Kadiliman. Ako si Ming Ye. Ako ang soberano ng Kadiliman. Ako si Ming Ye. Soberano ng Kadiliman? Ako naman ang banal na emperador. Mga bata, sugurin niyo siya. Chang Long, lumabas ka at mag-usap tayo. Kuya Ying, Kuya Ying, Kuya Ying, Kuya Ying, may nanggugulo rito, gumising ka na. Sinong lapastangan ng nangahas na istorbohin ang tulog ko? Buisit! Ikaw ba ang Panginoon ng Palasyo ng Diyos ng Kadiliman na si Kang Long? Ako si Shiying. Sino ka ba? Hindi mo man lang ako kilala, tapos gusto mong makita ang kuya ko? Gusto mo na bang mamatay? Kuya, siya yung nandoon sa piging ng dragon na karpa na nagsabing paluluhurin ang ating Panginoon para humingi ng tawad sa matandang Shangguan, ang walang kwenta ng pamilyang Ming na si Ming Ye. Ikaw pala ang walang kwenta na ito. Hindi pa kita pinupuntahan para magtuos, pero kusa ka nang lumapit dito. Tamang-tama ang dating mo. Una mong inapi ang bata kong si Duan Qingtian, ngayon ay nanggugulo ka pa sa palasyo ng Diyos ng Kadiliman. Ngayon kung hindi kita bububugin, hanggang sa maihi ka sa salawal, hindi na ako si Shiying kundi isang langaw na lang. Ming Ye, natatakot ka na ba? May oras pa para lumuhod at magmakaawa. Hindi ko gusto ang patayan at gulo. Narito ako para hanapin si Chang Long, palabasin niyo siya agad para makaharap ko. Bata, hindi ka karapat-dapat na makita ang pinuno ko. Hindi mo ako matatalo, huwag ka nang magpagod. Kuya, kakaiba at delikado ang batang ito. Mag-ingat ka. Kakaiba? Wala lang iyan sa harap ko. Ngayong araw ay titingnan ko talaga kung gaano ba siya kadelikado. Sabi ko na sa'yo, hindi mo ako kaya. Kuya? Ano ba talagang pakay mo rito sa palasyo ng Diyos ng Kadiliman? Sinabi ko na sa'yo noon pa, na gusto ko lang makipag-usap kay Chang Long, kaso wala kang mata at bulag ka, pinilit mo pang makipaglaban sa akin. Sinong hangal na walang mata ang nangahas na manggulo rito sa palasyo ng Diyos ng Kadiliman? Sino yan? Nandito na ang kuya ko. Tingnan natin ang yabang mo. Kuya, muntik na akong mapatay ng gunggong na yan. Huwag kang mag-alala. Ipaghihiganti kita. Hayop ka. Sa loob ng maraming taon, wala pang nangahas na gumulo sa palasyo ng Diyos ng Kadiliman. Ikaw ang una. At ang huli. Tatadtarin ko ang bangkay mo. Itatapon sa dagat para ipakain sa isda. Para malaman ng lahat ang kahihinatnan ng pagbangga sa aking palasyo. Kamahalan. Mabuti na lang at panaginip lang. Ano kaya ang ginagawa ng kamahalan ngayon? Sa wakas ay nagkasama na kami. Pero ikinulong ako ni tatay sa bahay. Wala akong magawa. Sina tatay at nanay naman ngayon. Galit na galit sa kanya. Ano ang gagawin ko? Hayop ka. May pagkakataon ka pang tumakas kanina. Ngayon ay wala na. Bakit naman ako magsisisi? Chang Long,
Gusto ko na ngayon, sumama ka sa akin sa pamilyang Shangguan, lumuhod at humingi ng tawad. Kung hindi, ang palasyo ng Diyos ng kadiliman mo ay hindi na kailangang umiral pa. Luluhod at aamin sa kasalanan. Sa tingin ko, naghahanap ka lang ng kamatayan sa palikuran. Mamatay ka na! Naghahanap ka ng kamatayan. Kang Long, masyado ka ng mayabang ngayon. Tingnan mong mabuti kung sino ako. Changlong, matagal na tayong hindi nagkita. Hindi mo man lang alam na nandito ako. Ang ating buwis buhay na pagkakaibigan. Nakalimutan mo na lahat. Binigo mo ako ng husto. Hindi po. Kaya lang, hindi ko akalaing makikita ko pa kayo. Bakit ka naging ganyan ngayon? Nakalimutan mo na ba ang mga itinuro ko sa iyo? Sa naririnig ko, ang batang ito ay may magandang relasyon sa ating Panginoon ng palasyo. Yari na tayo, hindi na matutuloy ang laban. Wala akong pakialam kung sino siya, Panginoon ng palasyo. Kahit pa siya ay iyong, matagal nang nawawalang anak, dahil lang gulo siya sa palasyo ng Diyos ng kadiliman. Dapat muna nating putulin ang isa niyang braso. Puputulin ang isa niyang braso? Tumahimik kayo. Ang Panginoon ng kadiliman. Noon ay isinama ako kasama ang 8 dakilang pinuno at 13 banal na general upang makipagdigma sa lahat ng dako. Para sa 10,000 henerasyon ng kapayapaan, gusto nyo siyang saktan. Sino kayo sa akala nyo? Tinawag siyang soberano ng kadiliman ng Panginoon. Siya ba ang simula pa sa palasyo, na sinasambang kagalang-galang na soberano ng kadiliman? Changlong, may balita ba sa ibang soberano? Ang tagal ko na silang hindi nakikita. Hindi ko alam kung kumusta na sila ngayon. Ang 8 dakilang pinuno ay kalat sa buong asul na bituin. Ang ilang mga soberano ay nawalan na ng kontak. Ang alam ko lang, si Soberano Kilin ay nasa bansa ng yan ngayon sa pinakamalaking real estate. Sobrang busy niya doon. Matagal nang nag-retire si Soberano Swanwu. Ngayon, araw-araw siyang nasa dagat. Masayang nangingisda lang doon. Gawain niya talaga iyon. Sa totoo lang, ang tagal ko na silang hindi nakikita. Miss ko na talaga sila. Hindi ko alam kung kailan kami muling magkikita. Napakadali lang yan. Tatawagin ko ang lahat ng kapatid para magdaos ng isang engranding ritual ng demonyo. Hindi ba ayos iyon? Shi Ying. Narito po. Ipaalam agad sa lahat ng sangay na altar sa makalawa, sa pangunahing altar. Magdaraos ng ritual ng demonyo para sa soberano ng kadiliman. Ano? Sa oras na yun, ang 8 dakilang pinuno at 13 banal na general ay dapat na naroroon para manumpa ng katapatan sa soberano ng kadiliman. Pinuno. Bakit hindi ka na ba nakikinig sa akin? Opo. Kuya, tara at uminom tayo para sa inyong pagbabalik. Huwag muna. Isantabi muna ang pagkikita sa kanila. Maraming taon ka na sa imperial na kabisera. May alam ka ba tungkol sa pamilyang Shangguan? Pamilyang Shangguan, isang maliit na pamilya sa kabisera. Para sa ating palasyo ng Diyos ng kadiliman, hindi sila karapat-dapat. Bakit niyo po biglang nabanggit ang pamilyang Shangguan? Bakit? Ginalit ba nila kayo? Maghintay lang kayo. Magsasama ako agad ng mga tao para ubusin sila ang pamilyang Shangguan. Ganoon ba? Tumama ka sa akin bukas sa hotel ng pamilyang Shangguan. Ano? Dadalhin mo ang pinuno namin sa hotel ng taksil na Shangguan? Balak mo ba talaga? Sa harap ng aming pinuno na lumuhod sa matandang Shangguan? Pinuno, huwag kang papayag sa kanya. Masama ang intensyon ng batang ito. Tingnan mo ang itsura niya. Hindi siya mukhang soberano ng kadiliman. Kuya, siguradong nagkakamali ka. Anong pinagsasabi mo? Nung kasama ko pa ang soberano, wala ka pa sa mundong ito. Paano ako magkakamali? Nagdududa ka ba sa kamahalan? Mababang tagapangalaga. Narito po. Ikulong siya sa madilim na silid para mahimasmasan siya. Masusunod. Kasalanan ko. Hindi ko naturuan ang mga batang ito. Kayo, parusahan niyo ako. Tauhan mo si Shi Ying. Tapat siya sa'yo. Anong mali doon? Pero hindi ko akalain na ganito na pala ang narating mo. Nainip lang ako kaya sinubukan ko ang mga ito. Ngayong nagbalik na kayo, ang lahat ng ito ay sa inyo na. Handa ka bang bitawan ito? Bakit naman hindi? Hindi lang ang palasyo ng Diyos ng kadiliman. Kahit pa ang ulo ni Kang Long, ang hingin ninyo ay malugod kong ibibigay. Mabuti. Hindi nga ako nagkamali sa'yo. Mingye, buhay ka pa pala. Sino itong baliw na babae na nanggugulo rito? Mga tauhan, talian siya. Teka, siya ay tauhan ko. Babae ni Kuya, ate pala kayo. Ate, patawad po sa nagawa ni Kang Long. Sinakop mo ang buong palasyo ng Diyos ng kadiliman. Tama, si Mingye, ang pinuno ng palasyo ng Diyos ng kadiliman. Opo. Opo. Opo.
Soberano ng kadiliman. Bukas, Anong nangyari sa inyo? ang palasyo ng Diyos ng kadiliman. Gaganapin sa bahay natin bukas ang koronasyon ng Diablo. Bakit ang bilis nilang dumating? Yari na tayo. Wala na tayong oras para tumakas. Koronasyon. Posible kaya? Tay, huwag kang mag-alala. Paano akong hindi mag-aalala? Ang piging na ito ay buhay at kamatayan ng pamilyang Xiangguan. Senyorito Duan, ang galing mo talaga. Nakuha mo pati ang selyo ng demonyo. Ngayon, maging ang pamilyang Xiangguan o si Mingye ay hindi makakatakas sa iyong mga kamay. Hahaha, tama ang sinabi mo. Dahil ang mga walang modong ito ay kinalaban ako. Duan Xingtian, sino ang nagpapasok sa iyo? Ngayon ay dakilang araw ng palasyo ng Diyos ng Kadiliman, ang pagbabalik ng soberano ng Kadiliman. Ang seremonyang ito ay hawak ng pamilyang Xiangguan. Hindi kami kampante, kaya narito kami para magbantay. Hindi naman kayo taga-palasyo ng Diyos ng Kadiliman. Anong karapatan ninyong magbantay? Sinasabi mong wala akong karapatan? Tingnan mo ito. Ito. Ano ito? Ito, ang utos ng demonyo ng palasyo ng Diyos ng kadiliman. Paano mo nakuha ang bagay na ito? Siyempre galing ito sa aking kuya, isa sa 13 general ng kadiliman na ibinigay sa akin ni Pinunong Shiying. Dahil sa utos ng demonyo na ito, ang negosyo ng pamilyang Duan sa bansa ng Dragon ay magiging maayos at walang hadlang. Ngayon taksil na Xiangguan, naiinggit ka ba? Dahil ang angkan ng Xiangguan ay bumagsak na ng ganito, wala na akong masasabi pa. Kung gusto nyo kaming bantayan, sige, bantayan nyo lang. Ito na ba ang idinaraos ninyong ritual ng demonyo? Wala man lang kaingay-ingay. Tito Xiangguan, hindi pa sapat na ginalit mo ang kagalang-galang na Kanglong? Talaga bang gagalitin mo rin ang soberano ng kadiliman? Mukhang ang inyong pamilyang Xiangguan ay nakatadhana ng matanggal. Kalokohan iyan. Dahil nandito si Mingye, hindi lang hindi matatanggal ang pamilyang Xiangguan, kundi biglang aangat pa kami. At magkakaroon ng magandang kinabukasan. Mingye, huwag mong sabihing iniisip mo pa ring ililigtas ng bastardong si Mingye ang inyong pamilyang Xiangguan. Huwag ka nang mangarap, ang batang iyon ay hindi pa alam kung saang butas ng aso siya nagtatago ngayon. Ha 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 ha. Binibining Xiangguan, pinapayuhan kitang tumakas na agad. Ang walang kwenta na si Mingye ay walang silbi. Kaysa umasa sa batang iyon, mas mabuti pang umasa sa isang aso. Aso? Mabuti pang gamitin ang natitirang oras para alagaan ka ng mabuti ni Kuya. Sinisiguro ni Kuya na sa iyong mga huling araw ay magiging komportable ka at makararanas ng langit lupa. Manahimik kayo. Kung maglalakas loob pa kayong magsalita ng ganyan, kapag dumating na si Mingye, siguradong pagsisihan ninyo ang inyong buhay. Takot na takot ako. Papuntahin mo siya rito. Nasaan na ba siya? Bilis, bilis. Hayaan siyang saktan ako. Hindi na ako makapaghintay. Oo nga, papuntahin mo siya rito. Kapag dumating siya, baka madurog ako ng walang matira. Binibining Xiangguan, pinapayuhan kitang kalimutan na ang makita si Mingye. Kahit magkaroon pa siya ng 10 beses na tapang ngayon, hindi siya maglalakas loob na pumunta. Sinong nagsabing hindi ako maglalakas loob? Alam kong darating ka. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa lahat. Mingye, paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na pumunta rito? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Ikaw na bata ka? Saan ka ba nagtago nitong mga nakaraang araw? Pinahirapan mo akong hanapin ka. Bakit mo ako hinahanap? Siyempre para singilin ka. 3 araw ang nakalipas, ikaw na walang kwenta ay nanalo sa amin sa pamamagitan ng pandaraya, naging magiging manugang ng pamilyang Xiangguan, at gusto mo pang paluhurin ng kagalang-galang na Kanglong para humingi ng tawad sa pamilyang Xiangguan. Ngayong ang 3 araw na palugit ay tapos na, tingnan natin kung ano ang gagamitin mo para tuparin ang iyong pangako. Ako ay may isang salita. Ang mga tao mula sa palasyo ng Diyos ng Kadiliman ay paparating na. Tingnan nyo, nagpapanggap pa rin siya. Ang pagpunta ng mga tagapalasyo ng Diyos ng Kadiliman ay para sa ating kagalang-galang na soberano ng Kadiliman na magsasagawa ng ritual ng demonyo. Ang kagalang-galang na soberano ng Kadiliman ay isang mahalagang tao na mas makapangyarihan kaysa sa Panginoon ng palasyo ng Kanglong. Hindi mo naman siguro iniisip na ang kagalang-galang na soberano ng Kadiliman ay luluhod at hihingi ng tawad. Sa kalbong biyenan mo, di ba? Bakit kayo tumatawa? Sa totoo lang, si Mingye ay ang... Sasabihin ko ang totoo. Si Mingye ay ang... Ano naman iyon? Huwag mong sabihin, ang walang kwenta na ito ang soberano ng kadiliman. Hahaha, kung siya ang soberano ng kadiliman. Ako si Duan Xingtian ay dadaan sa pagitan ng mga binti ni Mingye. Tama yan, kung siya nga ang soberano ng kadiliman, ako si Luming ay dadaan din sa pagitan ng kanyang mga binti. Isama niyo ako riyan. Dadaan din ako, hahaha. Sige, ngayon lang ako nakakita ng mga gustong dumaan sa binti ko. Maghintay lang kayo. Nagawa pa talagang tumawa ng hangal na ito. Kapag dumating na ang mga taga-palasyo ng Diyos ng Kadiliman, tiyak na iiyak ka. Anong titingnan? Ayop ka. Ang pamilyang Xiangguan ay minalas ng walong buhay dahil sa iyo. Ayaw ka na naming makita. Umalis ka na.
Nay, tinutulungan tayo ni Mingye sa ating problema. Huwag niyo siyang pagsalitaan ng ganyan. Anak, ang hayop na ito, anong tulong ang magagawa niya? Ang nangyari sa pamilya natin ay kasalanan niya. Tay, hindi ganyan si Mingye. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya. Tumahimik ka. Alam namin ng nanay mo na nalinlang ka lang ng lalaking ito. Hindi ka namin sinisisi. Hayop ka. Umalis ka na rito. Kapag nagpakita ka pa sa akin, babaliin ko ang mga binti mo. Umalis ka na rito. Kapag nagpakita ka pa sa akin, babaliin ko ang mga binti mo. Gusto mong umalis? Nananaginip ka ng gising. Walang makakaalis dito ngayon. Duan Qingtian, pagsisisihan mo ito. Pagsisisi? Ang pinakapinagsisisihan ko sa buhay ko ay ang maloko ng isang babaeng tulad mo. May kasunduan na tayo sa kasal, pero nagawa mo pa akong pagtaksilan? Mamatay ka na. Hayop ka. Mamamatay ka na. Pero nagawa mo pa akong saktan? Huwag mong isipin na dahil marunong ka mag-martial arts ay magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Sa mata ng isang mahalagang tao, wala kang kwenta. Kapag dumating na ang kuya kong si Pinunong Shiying, isang galaw lang ay patay ka na. Shiying? Si Shiying ang kuya mo? Natatakot ka na ba? May oras ka pa para tumakas. Kahit lumuhod ka pa ngayon at magmakaawa sa aming Senyorito Duan, ay wala ring silbi. Maghanda na kayong mamatay. Narito na si Kanglong. Nagbibigay-pugay po sa kagalang-galang na Changlong. Sino ka ba? Kagalang-galang, ako po si Duan Qingtian, tauhan po ako ni Pinunong Shiying. Binigyan din po ako ni Pinunong Shiying ng isang utos ng demonyo. Oh, ikaw pala si Duan Qingtian. Ikaw pala si Duan Qingtian. Opo, kagalang-galang. Ang batang ito ay si Mingye. Naglakas loob siyang bastusin kayo at sinaktan pa niya ako ng husto. Pakiusap. Kagalang-galang, tulungan niyo ako. Paano kita tutulungan? Ang kawalan ng galang sa inyo ay dapat parusahan ng kamatayan agad. Pero masyadong madali iyon para sa kanya. Iminumungkahi ko na putulin ang kanyang mga paa at kamay, dukutin ang mga mata, at bunutin ang dila at ilagay siya sa banga bilang taong baboy. Gaya ng iyong hiling. Salamat, kagalang-galang. Walang kwenta. Narinig mo ba? Ito ang sasapitin mo. Dahil si kagalang-galang na Changlong na ang kumikilos. Siguradong si Mingye ay wala nang matitira kahit mga buto. Napakaawa naman niya. Hayaan na. Mukhang kaawa-awa naman siya. Bakit hindi natin siya hayaan? Nasabihin ang huling habilin niya? Kasalanan niya ito, wala siyang maliligtasan. Mga tauhan, dakpin siya. Kagalang-galang? Ano pong ginagawa nyo? Dapat nyo pong dakpin ang hayop na iyon? Kagalang-galang na Kanglong, si Mingye ang nambastos sa inyo. Bakit si Senyorito Duan ang dinakip nyo? Ang inyong lingkod na si Kanglong nagbibigay-pugay sa kagalang-galang na soberano ng kadiliman. Nagbibigay-pugay sa kagalang-galang na soberano ng kadiliman. Pagbati sa kagalang-galang na soberano ng kadiliman. Pagbati sa kagalang-galang na soberano ng kadiliman. Ang kapangyarihan ng soberano ay walang kapantay at walang katulad sa buong mundo. Kapangyarihang walang kapantay, walang katulad sa mundo. Ano? Ang walang kwenta na ito ay ang soberano ng kadiliman? Ang soberano ng kadiliman? Imposible. Hinding-hindi ito maaari. Hindi ba ako nananaginip? Si Mingye ay ang soberano ng kadiliman. Kung alam ko lang ito, bakit ko pa kailangan si Duan Qingtian? Ano pang gagawin ko sa walang kwenta na ito? Itong si Mingye, ang soberano. May pag-asa na. Ligtas na tayo. Tumayo na kayo. Salamat, kagalang-galang na soberano ng kadiliman. Kagalang-galang, nagkamali ako. Patawarin niyo ako. Sabi mo kanina ay gagawin mo. Akong isang taong baboy? Hindi ako ang nagsabi niyan. Duan Qingtian, natalo ka na naman sa pustahan natin? Anong dapat gawin? Opo. Natalo ako. Gagapang na. Wala akong ganang makipaglaro sa iyo, Changlong. Narito po ako. Sa tingin mo, anong dapat gawin sa kanya? Ang basurang ito na nangahas na bastusin kayo, dapat siyang magdusa at tikman ang maging taong baboy. Ang basurang ito na nangahas bastusin kayo, hayaan siyang magdusa at tikman ang maging taong baboy. Kagalang-galang na soberano ng kadiliman, hindi po namin kayo nakilala, binabastos po namin kayo, handa ang pamilyang Lu na ibigay ang 50% ng ari-arian, sana ay patawarin nyo ang buhay ko. Handa rin ang pamilyang Chen. 50%. Hindi sapat, gusto ko ang lahat. Lahat? Bakit? May reklamo ka ba? Wala pong reklamo. Salamat sa awa. Kagalang-galang na soberano ng kadiliman. Salamat kagalang-galang na soberano ng kadiliman. Kuya, nagkamali po ako. Hindi po kita agad nakilala. Parang awa nyo na, palayain nyo ako. Bitaw. Kuya, bigyan nyo pa ako ng isang pagkakataon. Sa tingin mo ba ay may pagkakataon ka pa? Bigyan nyo lang ako ng pagkakataon. Gagawin ko ang lahat ng gusto nyo. Hindi ako huli kay Shang Guanyue.
Dapat kang magpasalamat na babae ka. Huwag ka nang magpapakita sa akin muli. Layas. Kamahalan. Yuer, mula ngayon, hindi na kita iiwan kailanman. Mabuting manugang, ikaw at ang aking anak ay talagang itinadhana, isang perpektong pares. Oo nga naman. Isang biyaya para sa anak ko ang makatagpo ng tamang lalaki na kasing gwapo mo. Magaling talaga ang panlasa ni Ate Yuer. Senyor Shangguan, matuto kang sumunod talaga. Sa loob lang ng sandali. Nagbago agad ang pakikitungo mo. Nagbibiro ka lang. Mabuting manugang. Kamahalan, patawarin niyo na ang mga magulang ko. Mga ordinaryong tao lang sila. Hindi nila nakilala ang inyong pagkatao. Sige na. Alang-alang sa'yo. Hindi ko na sila papatulan. Changlong. Narito po ako. Gagawa ako para kay Yuer. Ng isang maringal na kasal. Alam mo na ang dapat gawin. Masusunod, gagawin ko ang lahat para sa soberano ng kadiliman at ginang. Para sa isang maringal na kasal. Nagbibigay pugay si Shiying sa Panginoon ng palasyo. Shiying, alam mo ba ang pagkakamali mo? Pinuno, wala akong mali. Ang palasyo ng Diyos ng Kadiliman ay ang imperyong pinaghirapan mo. Bakit kailangang ibigay sa kanya? 1,000,000 piraso ng hindi pagsang-ayon. 1,000,000 piraso ng pagtutol. Tama ang sinabi ng kagalang-galang na Shiying, Panginoon ng Palasyo. Si Mingye ay isa lamang, batang wala pang muwang. Anong karapatan niya na pamunuan ang ating palasyo ng Diyos ng Kadiliman? Hindi kami sang-ayon. Manahimik kayo. Ang soberano ng kadiliman ang aking pinuno. Hinding-hindi ko siya pagtataksilan. Kung magtatangka pa kayong gumulo rito, hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Lumayas kayo. Pinuno, nagkakamali ka. Walang taong perpekto at walang lawin na mabuti. Masyado kang mayabang at hindi mo alam ang tama sa mali. Ang taong tulad mo ay hindi karapat-dapat maging tauhan ko. Mula ngayon, wala nang taong tulad mo sa palasyo ng Diyos ng Kadiliman. Bahala ka na sa buhay mo. Yuer, tara na. Buisit, sino ba ang batang iyon? Anong karapatan niyang maging pinuno natin? Sino ang nagpagalit sa ating kagalang-galang na Shiying? At sino ka naman? Kung sino ako, hindi mo na kailangang malaman. Ano sa tingin mo? Ang maganda ba? Ayos to. Aking lanyo eh. Mas gaganda ka kung wala kang suot. Nakakainis ka. Napakasama mo talaga. Kamahalan? Kamahalan? Kamahalan, may masamang balita. Nag-alsa na sina Ying, sinugatan nila ang Panginoon ng palasyo, dinukot din nila si Binibining siya at sinabi pa na pumunta ka bukas sa rooftop mag-isa para harapin siya. Kamahalan, baka may patibong sa likod nito. Babae ko rin siya, kahit anong mangyari, ililigtas ko siya. Mag-iingat ka, kamahalan. Hihintayin ko ang iyong pagbabalik. Kagalang-galang na soberano ng Kadiliman, sa wakas ay dumating ka rin. Mingye, Shiying, pakawalan mo siya. Pakakawalan ko siya, basta't papayag ang kagalang-galang na soberano na makipaglaban sa akin ng patas. Sige, pumapayag ako. Paano mo gustong lumaban? Isuot mo ito. Pakakawalan ko siya. Mingye, wag. Wag mo na akong intindihin. Tumahimik ka. Huwag mo siyang saktan. Isusuot ko. Wag mong isuot. Umalis ka na. Nauto ka. Ikaw ba si Yao Guang? Tama, ako nga. Ito ang inihanda ko na selyo demonyo. Tingnan natin ang laban mo. Naguluhan ka ba? Tama? Kung wala ang sibat ng huni ng Phoenix para sa'yo, sapat na ang naguluhan. Huwag nang mag-abala. Hindi mo iyan matatanggal. Hindi ako naniniwala. Anong gagawin mo? Gaya ng inaasahan sa soberano ng kadiliman, malupit sa kaaway, mas malupit sa sarili. Pero ngayon isa na lang ang kamay mo, tingnan natin ang laban mo. Nakalimutan mo ba kung ano ang talento naming mga demonyo? Ang pinakamalaki? Talento ng mga demonyo? Ang talento naming mga demonyo ay ang muling pagtubo. Ang pinakamalaking talento namin ay ang muling pagtubo.
Huwag kang magmalaki, isang naguluhan lang ang nawala. Magtutuos pa tayo. Masakit pa ba ang kamay mo? Ayos lang. Hindi ba't ikakasal ka na? Kay Xiang Guanyue? Bakit mo pa ako iniligtas? Dahil babae kita, hindi kita pwedeng pabayaan. Pero may Xiang Guanyue ka na. Ako ang soberano ng kadiliman, Panginoon ng isang mundo. Kung gusto ko, kahit ilang babae pa, ay papakasalan ko. Walang hiya. Bastos. Pakakasalan mo ba ako? Mingye? Kamahalan, wag mo akong takutin. Hirap kitang nahanap. Wag mo nang iwan si Yue. Mingye, gumising ka na. Nangako kang pakakasalan ako. Wag mong bawiin ang salita mo. Matrona, ang soberano ng kadiliman ay may sugatang diwa na pagkatapos ng laban sa banal na emperador ng Juyu, ginamit niya ang lakas ng ugat, kaya lumala ang sugatang diwa para magising ang soberano. Ang tanging paraan ay hilumin ang diwa. Hilumin ang diwa. Feng Er, may paraan ka ba? Oo nga. Mag-isip ka ng paraan. Para mahilom ang diwa, ang tanging paraan ay ang sining ng pagsasanib. Sining ng pagsasanib? Oo, ginamit ni Fenger ang sining ng pagsasanib para iligtas ang kagalang-galang na Panginoon. Sa inyong dalawa, sino ang gagawa? Ayoko niyan. Kayo na lang dalawa. Kayo na lang ang magsanib. Ako na lang. Basta mailigtas ang kamahalan, gagawin ko ang lahat. Bakit ka tumigil? Ituloy mo. Paano ko itutuloy kung nakatingin ka? Bumalik ka sa katawan ng kamahalan. Huwag kang lalabas. Naintindihan ko. Feng Er. Kuya Ye, sa wakas ay gising ka na. Napakabuti naman. Ang sakit. Feng Er, parang may hindi maganda kay Kuya Ye. Tulungan mo ako. Tawagin mo si Adeng siya para tulungan ako. Feng Er. Hindi ko na talaga kaya ito. Ano kasi? Hindi naman ako sumisilip. Adeng siya. Ipinapaubaya ko na sa iyo si Kuya Ye. Anong nangyari? Anong nangyari? Feng Er, tingnan mo. Tingnan mo ang ginawa niya sa akin. Feng Er. Anong nangyayari? Kagalang-galang na Panginoon, hindi niyo ba naaalala? Nakipaglaban kayo sa banal na emperador. Bumalik ang inyong mga sugat para iligtas kayo. Ang matrona at si ate siya ay nakipagbanal na pagsasanib sa inyo. Bakit wala akong maalala? Anong ibig mong sabihin? Tatalikuran mo ba ang responsibilidad mo? Paano ko naman tatalikuran iyon? Kaya lang, parang masyadong mabilis. Wala man lang akong naramdaman. 5 oras ang lumipas. Tapos sasabihin mong mabilis pa rin? Tao ka ba talaga? Ngayon, ang kamahalan ay hindi na sa akin lang mag-isa. Nasaan si Yue? Sa sandaling ito lang, nasaan na ang matrona? Pwede bang huwag laging matrona? Hindi naman ito pelikula. Ang weird pakinggan para sa akin. Siya, King Shue, nagseselos ka ba? Relasyon ng matrona at kagalang-galang na Panginoon ng higit sa 1,000 taon, kaya mo bang tapatan? Basta hindi mo pwedeng tawagin iyon. Tatawagin ko pa rin siya. Matrona. Matrona. Anong magagawa mo? Huwag mo siyang tawaging matrona. Tatawagin ko siya. Tumigil na kayo. Nasa panganib si Yue.
Nasaan ako? Sino ka? Bakit mo ako tinalian? Matagal na tayong hindi nagkita. Duan Qingtian, hindi ba ginawa kang taong baboy? Tao ka ba o multo? Duan Qingtian, hindi ba't ginawa kang taong baboy? Tao ka ba o multo? Tao ako siyempre. Ang hayop na Mingye na yon, sinira ang pamilya ko. Ngayong nakaligtas ako, kung hindi ko siya gagawing giniling, ibibigay ko ang ulo ko sa aso. Huwag ka nang mangarap. Si Mingye ang soberano ng kadiliman. Walang makakapatay sa kanya. Ano naman kung soberano siya? May suporta ako ng hari ng Diyos. Kahit 10 pang soberano ang dumating, tatapakan ko siya sa paanan ko at dudurugin ng husto. Pero ikaw, nakatali ka na rito, gusto mo pa siyang protektahan. Talagang tapat ka sa bastardong yon. Babae ako ng soberano ng kadiliman. Kapag pinatay mo ako, hindi ka patatawarin ni Mingye. Napakagandang babae, sayang naman kung papatayin. Sabihin mo, kung angkinin ko ang pinakamamahal ni Mingye, ano kayang mararamdaman niya? Baka mamatay siya sa galit? Hindi maaari. Hindi mo pwedeng gawin yan. Wala ka nang magagawa. Pinakamagandang babae ng imperial na kabisera, hayaan mong paligayahin kita. Bitawan mo ko. Senyorito Duan. Senyorito Duan. Iyong Mingye. Sabi ko nang huwag niyo akong istorbohin. Kung wala namang silbi ang mga tainga mo, putulin na lang at ipakain sa aso. Napakainit naman ng ulo ni Senyorito Duan. Nakalimutan mo na ba ang leksyong nakuha mo noon? Kamahalan, iligtas niyo ako. Hayop ka, hindi ko akalaing darating ka agad. Pwes, makipagkita ka na kay Yama, mamatay ka na. Bakit hindi ito gumagana? Sinabi sa akin ng banal na emperador ng Hautian na ganito ito gamitin. Senyorito Duan, hindi ba nabasbasan ang salaming ito? Lintik ka, mamatay ka na. Duan Qingtian, nagpapatawa ka ba? Ano? Bakit nangyari ito? Sinabi sa akin ng banal na emperador ng Hautian na magiging abo siya kapag inilabas ito. Ngayon, oras ko naman. Nasaan na ang iyong banal na emperador? Nasaan na ang iyong banal na emperador? Binalak ko sanang patawarin ka, ngunit hindi ka nagsisi. Madali kang nalinlang ni Hautian para kalabanin ako at gusto mo pa ang babae ko. Ang kinahinatnan mong ito ay dahil lang sa iyong kahangalan. Yue, pasensya na kung natakot ka. Hindi po. Si Yue ang nag-alala sa kamahalan. Yue, hindi ko napansin noon ang iyong nararamdaman. Hinding-hindi ko na hahayaang malungkot ka pa. Presidente, tapos na ang pagsasanib ng 4 na malalaking konsorsyo. Pumunta po kayo sa kumpanya para mamuno. Maligayang pagdating, bagong presidente. Imposible. Ang dalawang maganda sa imperial na kabisera ay nakuha na ng lalaking ito. Sino ba talaga siya? Hindi mo ba alam, siya ang nakatatandang senyorito ng pamilyang Ming na si Mingye? Hindi ba't si Mingye ang kilalang walang kwentang babaero sa imperial na kabisera? Sila Shang Guanyue at siya King Shueba ay nabulag na para magustuhan siya? Luma na ang balita mo. Kamakailan ay biglang aangat si senyorito Ming. Una, sa pagtitipon ng pamilyang Shangguan, bibilib ang lahat sa kanya. Pagkatapos ay nabunyag ang pagiging soberano ng kadiliman ng palasyo ng Diyos at demonyo. Kilala na siya sa buong imperial na kabisera. Pagkatapos ay nabunyag ang pagkakakilanlan niya bilang soberano ng kadiliman. Nakilala siya sa buong imperial na kabisera. Ngayon ay kinuha na niya ang mga ari-arian ng 4 na maringgal na angkan. Siya na ang naging pinakamayamang tao sa bansa ng Dragon. Maligayang pagdating sa bagong presidente at ikalawang binibini sa inyong pagdating. Tara na! Nabalitaan ko na ang pamilyang Duan at pamilyang Chen ay nagkasala sa isang misteryosong mahalagang tao. Ang misteryosong mahalagang tao na iyon ay si Senyorito Ming pala. Ang gwapo niya talaga. Lumayas ka. Kapag naglakas loob ka pang pumunta rito sa pamilyang Ming, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Tita, ang pamilyang Duan ay winasak na ng mga tao mula sa palasyo ng Diyos ng Kadiliman. Wala na akong matitirhan ngayon. Nakikiusap ako na patuluyin niyo ako. Ikaw na babaeng Makati, naglakas loob ka pang hanapin ang anak ko. Lumayas ka agad. Lumayo ka hanggat maaari. Huwag mong dumiin ang pintuan ng pamilyang Ming. Tita, saan ba ako nagkulang kumpara kina Shang Guanyue at Xia Qingxue? Bakit sila ay nakasama kay Mingye habang ako ay humantong sa ganitong kalagayan? Mingye, ikaw ba ang may gawa nito?
Anong ginagawa mo? Lumayo ka! Mingye, wala na akong matitirhan. Nakikiusap ako na patuluyin mo ako. Gusto ko, Iaalay ang sarili. kung papayag ka lang. Kung iyon ang nais mo, pagsisilbihan kita. Naglalaro ka ng apoy, alam mo ba? Gusto mo bang palakihin pa ang apoy? Huwag mong isiping maloloko ako ng mga ganitong laro. Kuya, wag mo akong patayin. Hindi ako pumapatay ng babae, layas. Kamahalan, nandito ka na pala. Bakit gising ka pa? Sabi ko naman sa'yong huwag mo na akong hintayin. Hindi ako makatulog. Oo nga pala, may sasabihin ako sa'yo. Ano yon? Hawak mo na ngayon ang negosyo ng 4 na dakilang pamilya, di ba? Hindi magandang tingnan kung wala kang maayos na sekretarya. May kinuha ang kumpanya na isang mahusay na sekretarya. Makikita mo siya bukas. Sobrang ganda niya talaga. Napakamaalalahanin na ni Yuer. Hindi ka ba natatakot sa akin? Bakit, hindi pa ba? Sapat ang alay ko sa kamahalan? Anong bagong pakulo na naman ang natutunan mo? Kung ano man iyon, bakit hindi subukan ng kamahalan para malaman? Presidente, ako si Xuanji. Simula sa araw na ito, ako na ang inyong malapit na personal na assistant. Malapit na personal na assistant? Gaano ba kalapit yan? Presidente, ganito ba? Sapat na ba itong lapit? Kagalang-galang na Panginoon, bakit ang bilis ng tibok ng puso nyo? Sino yan? Umalis ka. Presidente, may nagawa ba akong mali? Ako ang inyong eksklusibong punong kalihim. Sa ginagawa nyo, masasaktan talaga ako. Hindi ka kailangan dito? Lumabas ka. Presidente, wag na kayong magalit. Hindi ba ito ang tamang oras? Gusto nyo bang pumunta sa bahay ko? Ipagluluto kita ng masarap bilang pambawi. Sa bahay mo? Oo naman. Hindi ba tayo kakain? Hindi ba ako katakam-takam? Hindi pa nga ako nakakaligo. Kagalang-galang na Panginoon, ang bilis ng tibok ng puso nyo, bumalik ba ang inyong sugat? Hindi. Nakatagpo lang ako ng isang babaeng kawili-wili. Mabuti ang babae, bihagin nyo na siya, Panginoon. Ganda ang babae, kagalang-galang na Panginoon. Kunin mo siya, mas mabilis gagaling ang iyong sugatang diwa. Fenger, ano bang pinagsasabi mo? Hindi nagbibiro si Fenger. Siguradong nahulog na ang loob ng kagalang-galang na Panginoon sa kanya. Nahulog ang loob ko. Oo nga, sabi sa libro, kapag nakatagpo ka ng isang taong nagpapabilis ng tibok ng puso mo, ibig sabihin ay may nararamdaman ka na sa kanya. Sa pagkakataong ito, mas mabilis ang tibok kaysa noong makita mo si Ate Yue. Noon. Ano ba ang iyong kapangyarihan? Bakit ako nahuhumaling ng ganito? Siyempre, ito ay kapangyarihan ng pag-ibig. Xuanji, sino ka ba talaga? Ako lang ito. Sino pa ba? Alam ko na, kayong mga mayamang binata ay mahilig sa pagkukunwari. Sabihin mo, anong papel ang gusto mo? Kaya itong ibigay ni Xuanji sa'yo. Kung ganoon, magpanggap kang diwata ng langit. Titingnan ko. Anong diwata ng langit? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hayaan na. Kung ayaw mong maglaro, huwag na. Talagang galing ka sa mundo ng langit. Hindi ko akalaing malalaman mo rin. Masyado kang mapangahas. Sinubukan mo pang atakihin ang aming kagalang-galang na Panginoon. Nagulat ka, no? Hindi pa tapos ang laban. Kagalang-galang na Panginoon, mag-focus lang agad.
Napakawalang hiya. Huwag mo kaming baliktarin, masamang babae. Ikaw ang nagtangkang saktan ang Panginoon. Ngayon, pati ikaw ay nadamay. Ilabas mo ang lunas. Walang lunas. Ang lason na ito ay walang sinumang makakagamot. Masama ito, ang lason, ay papasok sa iyong kaluluwa. Paano ito magagamot? Ang tanging paraan ay ang Yeming Shantian. Ngunit sugatan ang iyong kaluluwa ngayon. Hindi mo magagamit ang lakas ng Yeming Shantian. May isa pang paraan. Bilis, magsalita ka. Ano ang lunas? May narinig akong bali-balita tungkol sa isang Diyos ang may Diyos anyo. Ikaw siguro yon. Tama ka, ako nga. Ang soberano ng kadiliman ay may demonyong anyo. Ang dalawang anyo ay nag-aakit at naglalaban, kaya ang soberano ay naaakit sa iyo. Ganoon pala yon. Xuanji, kung ayaw mong mamatay, mayroon lang isang paraan, ang pagsasanib sa kagalang-galang na Panginoon para maibalik ang kanyang kaluluwa. Sa tulong ng iyong Diyos anyo, ang kaluluwa ng Panginoon ay ganap na gagaling. Sa oras na yon, ang Yeming Shantian ay babalik sa rurok ng kapangyarihan nito. Ngunit sa pagsasanib, kailangan ang buong puso mong pakikipagtulungan, bawal ang kahit anong ibang iniisip, dahil kung hindi, sayang lang lahat. Ano? Sining ng pagsasanib. Hindi maaari. Huwag ka nang magmatigas dahil kung hindi, kahit ang Panginoon ay hindi ka na maililigtas. Walong buhay na malas talaga ito. Hindi nakuha ang sibat ng huni ng Phoenix, nadamay pa ang sarili ko. Sige na, makikipagtulungan ako ng husto. Kagalang-galang na Panginoon, bakit ka pa nag-aalinlangan? Kapag namatay ka, paano na si Ate Yue at ang iba pa? Mingye, lalaki ka ba talaga? Halika na. Wala na ang lason. Kagalang-galang na Panginoon, bumalik na tayo. Kahit sinubukan mo akong saktan, sa hindi inaasahang pagkakataon, naging babae kita. Kung papayag ka, poprotektahan kita habang buhay. Huwag na, soberano ng kadiliman. Kalimutan mo na ang nangyari ngayong gabi at huwag itong sasabihin kahit kanino. Sige, pinapangako ko. Sumama ka na lang sa amin. Magiging masaya ka bilang babae ng kagalang-galang na Panginoon. Soberano ng kadiliman, tandaan mo ang iyong pangako. Kapag ipinagkalat mo ang nangyari ngayong gabi, papatayin talaga kita. Kagalang-galang na Panginoon, hindi ba parang medyo tanga itong si Ate Xuanji? Bakit mo nasabi? Sinabi niyang huwag kang magsalita pero hindi ako kasali roon. Babalik na ako para sabihin ito kina Ate Yue at Ate Xia. Isipin mo na lang na walang nangyari. Kung gusto mong iligtas ang iyong mga babae, pumunta kang mag-isa sa Phoenix Villa. Talagang hindi siya tumitigil. Kung gusto mong iligtas ang iyong mga babae, pumunta kang mag-isa sa Phoenix Villa. Talagang hindi mo ako tinatantanan. Iligtas mo ako, Mingye. Asawa, iligtas mo ako bilis. Kuya, iligtas mo ako. Yue, ayos ka lang ba? Hindi ikaw si Yue. Ngayon mo lang nalaman, huli na ang lahat. Mingye! Mingye! Hindi ko akalaing sa huli. Mahuhulog ka rin sa aming mga kamay. Isang dakilang banal na emperador, sumasanib sa mga babae. Napakaduwag. Kung hindi gagamit ng taktika, paano ka namin matatalo? Ikaw na isang Diyos ng kadiliman? Gamit ang banal na sibat na ito, tayong lahat ay maaari ng maghari sa mundo ng mga Diyos at demonyo. Wala namang kakayahan, pero ang laki ng ambisyon. Malapit ka na mamatay, nagmamatigas ka pa rin. Ang sinumang kumalaban sa akin, mamamatay. Ang sinumang kumalaban sa akin, mamamatay. Yue. Kamahalan, natatakot po ako. Masakit ba? Basta't kasama ko ang kamahalan, hindi natatakot si UR sa anuman. Bakit ako nandito? Mingye, ikaw ba ang nagligtas sa akin? Kahit na kinamumuhian kita, dahil sa akin ang nangyari ngayon, ang mga atraso sa pagitan natin ay kinalimutan na natin. Yue, ikakasal na tayo bukas, masaya ka ba? Basta't kasama ko ang kamahalan, kahit wala pa ang kasalang ito, ay magiging masaya pa rin ako. Alam kong hindi mahalaga sa iyo ang forma, ngunit magkasama na tayo ng ilang daang libong taon. Bibigyan kita ng isang pinakamarangyang kasalan upang malaman ng buong asul na bituin na ikaw ay babae ni Mingye.
kasal ng soberano ng kadiliman, pandaigdigang saya, ipaalam sa lahat, hayag sa mundo. Kagalang-galang na Panginoon, handa na ang lahat, maaari na tayong umalis. Soberano ng kadiliman, may masamang balita. Sinong gumawa nito sa'yo? Soberano ng kadiliman, inatake kami ng banal na emperador ng Yaoguang, si Pinunong Changlong, ay sugatan at dinala sa mundo ng mga Diyos. Ang iba nating kapatid ay pumanaw na. Paano niya nagawa iyon? Shi Ying, sumama ka sa akin sa mundo ng mga Diyos. Iligtas si Kang Long, patayin si Yao Guang. Yue ang 8 dakilang pinuno ay kasama ko sa buwis buhay na laban sa higit sa 10,000 taon. Ngayong nahaharap sila sa panganib, kailangan nating maghiganti para sa kanila. Kamahalan, hindi na kailangang magsalita pa. Humayo ka na ng payapa, hihintayin kita. Feng tara na. Masusunod. Yao Guang, naglakas loob kang patayin ang aking mga kapatid at lipulin ang aking mga tagasunod. Sa pagkakataong ito, dudurugin kita hanggang maging abo. Kung hindi, ay hindi ako karapat-dapat na maging soberano ng kadiliman. Kant.